And ayan 'no, so we are now on our session number 14 and sa last lesson we just have ano 'no, pinagkakausap lang natin about fair value gap. Ngayon, sadly hindi ko na maalala yung particular part na ano, yung particular part na pinakita ko sa inyo na merong dalawang fair value gap. Drawing ko na lang 'no. Merong dalawang fair value gap na nabuo. Then parang sinabi ko na hindi magandang entryhan yung fair value gap dito sa taas and mas magandang entryhan yung fair value gap sa baba. And why is that? Actually, very simple concept. I want you guys to consider this pinaka small part, I mean pinaka lowest part, recent low swing point and recent high swing point. And I want you guys to imagine that you are a normal buyer. Okay, you are a normal buyer. The price of the product here is 150 pesos. And the price of the product here is 50 pesos. Now, alam mo sa sarili mo that there is no chance na babalik na sa 50 pesos yung price kasi nga inflation and all. But, syempre bilang isang normal buyer, you know that if you are going to buy for something, if bibili ka ha, you should buy at least sa area of discount. If lalagyan ko ng dalawang box to, yan, dalawang box ha, oops, saan mo i-consider ang iyong area of discount? For long tayo ha, we are talking about long kasi balak natin mag-long. Siyempre, if you want to go long, dito ka sa babang area banda. Kasi if maglo-long ka, siyempre, gusto mo mag-long sa discounted area. Dito sa baba. Let's assume that the price dito sa middle is 100. So, siyempre, if you wanna buy something, bibili ka if nandito siya sa bandang 100 because 150 is too much for you to buy. And that is the concept of premium and area discount. If you want to find point of interest for long, dito ka sa discounted area, sa babang bandang area. If you want to go short or sell, dito ka maghanap ng positioning mo. So let's say that we have an area right here. You want to do a shorting concept. May nabuong dalawang fair value gap. Saan ka magbe-base ng fair value gap mo? Sa taas, dito, or dito? So dahil mag-shorting ka, syempre, dito ka sa mas mataas na fair value gap. Because if lalagyan ko ulit ng box to from top to bottom, itong middle part, kita niyo yung middle part na yan, yan. Itong taas is the premium that we call. Laging premium nasa taas. Okay, when we say premium, expensive price, mahal na price. So, syempre, kapag ang price is mas mataas, mas madaming tao ang gustong magbenta dyan sa area na yan. Ganun lang po kasimple ang concept ng premium and discount. Pagka meron kayong nakitang high and low, lagyan nyo lang yan ng box or kahit tansyahan lang gitna. Kahit tansyahin nyo lang yung gitnang area nun. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Kunwari ito. Ito yung high and low ko. High, low. And we all know that the swing came from top to bottom. So technically, we have a shorting bias here. Kahit na mukha siyang consolidation, but because this is shorting, no? From high to low ang concept natin, no? 1 minute time frame tayo, by the way. So, may mga nabuong fair value gaps here. Meron dito, and meron dito, di ba? Ang tanong saan pinakamagandang entry na fair value gap dyan? So, if dito ka entry, pwede. Kaso, tingnan nyo, tinagos yung fair value gap na to. Sukatin natin lalagyan ko siya ng ganito. Whoops. Technically, itong fair value gap naman na to na nasa gitna, pasok naman na siya dun sa pasok naman na siya dun sa sinasabi ko na area na 50%. Okay? Or yung CE na tinatawag natin actually, yon. Doon na lang basis nyo yung CE na sinasabi ko, yung pinaliwanag ko sa previous video. But, mas maganda if dito ka magbe-base.
tingnan mo guys, tingnan niyo guys. If dito kayo mag-base 'to, dito sa fair value gap na 'to, para kayo naka-sniper entry, oh. Kunwari lang, I am just trying to explain things. Wala akong sinasabi na this is a good entry, ha. Tingnan niyo, oh, TP niyo dito. Itong low na 'to. Oh, para kayo naka-sniper entry diyan, oh. Because first of all, it works. High to low, what is the area of premium and discount? Dito sa bandang taas, yung premium area. So, diyan maganda mag-short. If ang bias nyo is long, edi dito kayo mag-long sa bandang baba. O, tingnan nyo to. O, simplify natin. Paki-disregard. Meron tayong swing high dito. Swing high. Merong dalawang fair value gap. Saan kayo maglulong? Simplify na lang natin. Saan kayo maglulong? Tingnan nyo. Siyempre, susukatin pa ba natin yan? Kahit na matahin lang. But, siyempre, doon ka sa mas mabang fair value gap. Like this, tingnan nyo. If maglulong kayo dyan, SL nyo sa pinaka fair value gap. Kuha kayo ng at least 2 RR. TP hit po. Di ba? That's the concept of premium with discount. Kasi if dito ka maglulong, paano yung TP mo? SL mo dito. Wala, may SL ka agad. Di ba? So, we need to consider when we do our entries, no, yung concept ng premium with discount. They are very important concepts. Okay? Now, for all of the concept ganun. But once again, hindi lagi siya nag-work. Oh, low to high. Gusto mo mag-long. Okay? Saan ang bandang discount area for going long? Dito. Madami siyang iniwan na fair value gap. 1, 2, 3. Saan ka dyan na entry? Actually, any one of those, no, any one, kahit ano dyan sa mga yan, kahit ano dyan, like, walang problem, actually. It's just that, if maglalong kayo dyan, tingnan nyo nagkaroon na tayo ng change of character and all, or BOS, or whatever you call that, for uptrend, retracement. If maglalong kayo dito, okay, if maglalong kayo dito, technically, valid naman. Kaso, the market wants to go down talaga. Pero if kukuha kayo ng 2RR, wala, hindi talaga pasok. If 1.5, pasok 1.5 RR for long. But if kayo ay mataas ang inyong pangarap, wala, hindi abot. Bakit? Ba't hindi siya umangat? Ganon talaga. Hindi talaga all of the time pasok lagi sa ating TA yan. Yun lang yung kalaban natin talaga kay market yung ganong concept ni market, di ba? So, now, tingnan nyo to. Ngayon, ito. Sukatin natin to. High to low. Ito yung low ko. Itong area na to. Saan masarap mag-short? Kita nyo itong parang area na to ng supply. Diyan ako mag-short. Kung sakali lang ha. Yun. Ganun lang. Now, apply natin. Sige. Replay tayo. Tingnan natin yung concept. Lipat tayo 1 hour para mas mahaba yung maging replay natin. May 1, 2025. Oh, this is a CRT setup. But yeah. Ito. What is the bias here? The bias here, I mean, when I say bias, what I do is I look at the last swing point. Ito, high and low. And na-notice ko na siya ay pataas. So, that's what I call the recent bias. Okay? When we say recent bias, latest. Ganun. Kasi ang overall bias talaga is shorting. Kaso, based dito sa ginawa ng market structure dito sa pinaka-last. So, right now, the date is April 30. The previous date is April 22. So, 8 days ago. Pwede ako mag-long kasi naka-break structure siya, Diba? Dito, nagkaroon tayo ng change of character dito. Yan, chok. Break of structure. And then, another break of structure right here, diba? Actually, ito nga, na-break niya din to So, as we could say, we are in a long bias, no? Ngayon. So, susukatin ko lang to. Top, bottom to top. Ito, yung pinaka-tuktok na, dadamay ko na yan. Nakita ko na Pero if ayaw nyo, dito lang, sa tuktok lang na to, okay lang din naman. Yeah, Ngayon, saan maganda mag-long?
dito sa area na 'to, 'di ba? So, hanap ka na lang ng ano mo dito, point of interest mo, like this fair value gap ba or itong fair value gap na mas nasa baba or eto bang area of demand na 'to. So, 'di ba madami kang choice, pero tingnan natin kung saan sa diyan. Now, meron pa tayo, wait lang, balik ko lang 'yan. Meron pa tayong fair value gap dito, by the way, 'di ba? So, tingnan natin kung alin diyan sa mga 'yan yung parang, you know, parang pinaka-best ba. Unless tapos na diyan si market. If maglo-long lang naman, pero feel ko mukhang tapos na diyan si market. Yeah, mukhang ay hindi, nagko-consolidate pa naman si market, baka balikan niya. So, bakit ko nalaman na babalikan niya? Once again guys, let us look at the concept of imbalance. Kita niyo 'to, napakanipis nung area na 'to. Oh, magnet na 'yan, matic 'yan, babalikan niyang itong buong area na 'to babalikan niya ni market, ha? Tingnan natin. Ngayon, hindi siya kayang balikan ni market because technically, may mga okey, explain ko, bakit hindi bumalik 'to si market. Ito yung sinasabi ko yung sa inyong third scenario. Ano ba yung mga senaryo na nabanggit ko sa inyo kanina? When we see an imbalance, we only have three scenario: respect the imbalance, disrespect, or third, ignore. When we say ignore, hindi na babalikan. So, in this case, yun yung nangyari. That's okay, walang problem. So, umangat na, grabe yung imbalance. So, same concept tayo ulit, ha. Wait lang po. This is very anong date 'to? May 10? So, sige, maghahanap tayo ng long position dito. Long ang bias talaga natin ngayon, okey na, ha, long tayo. Sukatin natin low to high. Saan banda? Dito sa area tayo maghahanap ng long position. May mga fair value gaps. Kaso sobrang dami, ayoko nung ganyan. Overcomplicates things. Pero if maghahanap ako ng long, dito ako sa area na 'to, gano'n lang. Eh, bakit ito Sir Snow, umangat na siya kahit nasa area pa lang siya ng premium? Ibig sabihin lang nun, malakas yung movement niya upwards. Malakas lang yung ano niya, buying ano niya, o yan na. If dito ka nag-long sa area na 'to, baka ma-SL ka, baka tagusin lang. If kunwari lang, ha. If ako maglo-long, dito ako maghahanap sa bandang baba. Wait lang natin. In this case 'no, for this particular movement ng price, actually naulit 'to. Umangat ta's nag-conso, umangat ta's nag-conso. Tingnan natin if uulit siya ulit. If umangat, nag-conso ta's lilipad ulit. Or puwede kasi na tingnan niyo 'to, um, nagke-create siya ng equal highs. So, relatively equal high as liquidity. Ayan, oh, 'di ba, nagke-create siya ng equal highs. So, dito swinip niya yung high, baka bumagsak na siya. Tingnan natin. Ayun, swinip niya yung highs, 'di ba? Baka bumagsak na siya. But yeah, if maghahanap ako ng long dito, that is one of my rule. Kasi sayang yung if maghahanap ako dito ng long sa taas na 'to. Kasi what if tagusin? At least dito sa baba, ayan na, bumabagsak na. At least dito sa baba, I am trying to find a safe position. Wherein 'pag maglo-long ako, alam ko na kapagka nagpunta dun yung price, nasa babang area ako nakapag-long. Hindi ako maglo-long sa taas. Okay. But in this movement kasi, pangit na example 'to kasi the price really wants to go up, eh. Okay. So, hanap tayo ng ibang date na lang siguro. October 1, 2025, tignan natin 'to. Okay, shorting bias 'no. So, tingnan natin, high to low, yung pinaka naging obvious sa'kin na point, hanggang dito sa pinakababa. Saan ako maghahanap ng shorting position? So, assume niyo nandito pa lang tayo. Probably isipin niyo, meron dito sir meron ditong area of sir, supply. Puwede, kasi nasa 50%. Pero notice niyo may mga fair value gaps pa tayo dito. May fair value gaps. Ayan, may order block dito na sa gitna, ito, order block pa, So, ngayon, what we are trying to do is comparison. Kasi nga theoretical tayo, technical analysis, we are trying to like rather I am trying to show you all of the possible like outcomes ba or like possible outcomes, not all, but possible outcomes na puwede niyong ma-encounter if kunwari dito mag-e-entry kayo ng short. Oops, okay, nag-react kaso 'di ba tinatagos pa siya, binalikan 'tong fair value gap dito. Oops, tinagos lalo yung fair value gap
and this is the last area ko, okay, wherein I could go short. If wala na, ibig sabihin invalidated na yung TA ko. So, invalidated TA ko. That's normal. That's part of the game. Okay? Now, Sir Snow, bakit ka mag-short dyan? Actually, the reason ba't ako mag-short dyan is basic market structure. Umangat tayo, galing tayo sa uptrend. Actually, ito, chok. After ng chok, BOS. BOS. Umangat siya, siguro nag-generate lang na liquidity. Chok. BOS. Chok, I mean, shorting talaga bias. Diba? It's just that sobrang laki nung ginawa dito ni market. So, once again, hindi dahil nasa area of premium discount kayo, sure ball. Hindi dahil nasa area kayo ng fair value gaps and all, sure ball. But sige, let's try to find more example. Okay lang yan. Once again, the market is really unpredictable, no, sa mga gantong cases. Ay, nandiyan tayo kanina ata eh. Dito tayo. Tingnan nyo to. Dito pa lang, oh. Like, nakita ko kagad siya. Tingnan natin to area na to. Oh. Kasi sa mga area na yun, ano na eh, manipulated na si Bitcoin eh. Oh. Swing high, swing low, di ba? Sukatin natin nung box ko. Saan yung maganda daw mag-long? Dito sa baba na to. Tingnan natin. If babalik dito yung price, like magdi-dip, babagsak dito to sa angat. Yun lang naman yung point ko dito sa premium and discount. You guys could find like good area of entries by considering your premium and discount. Paano po naghanap ng premium and discount? Hanap lang kayo ng swing low and swing high. Tingnan natin na if aangat siya after nung dip niya dito. Actually, umangat siya. Yan ba? Umangat siya. Sabihin, maganda yung reaction dito sa area na to. And tingnan natin if babagsak pa siya or tutuloy na siya pataas. But my point being is, talagang usually, no? Oh, nag-dip pa siya ng mas malalim dito. Ayan. So, ngayon, eto. Hala, parang na yan, sirs, nung nag-short na. Ito po yan. When doing entry sa concept ng SMC, okay, dalawa lang naman kasi yan eh. If mag-entry kayo dito, for example, nakalong na kayo dito, probably SL nyo dito. Dito po, ayan, kita nyo dyan. Actually, dito sa area na to, siguro baba ko pa SL ko dito sa week na to. Like, if you are going to do the old-fashioned SMC entry actually, if you are doing a swing entry, ano, dito po makakasecure na kayo ng 2RR actually. Very, very safe na ang 2RR dito, guys. Ensured na doon sa 50% area na yon. Ngayon kasi, as a beginner, if you are thinking about it, if maglolong ka, why not itaas na lang po namin yung RR? Well, guys, sad news, hindi pwede. Hindi dahil naglong ka, expect mo na talagang aangat yung price dun sa position mo. Madi-disappoint ka lang. Kasi hindi siya susunod sa plano mo. Ito nga, 2.9 RR na yan. But my point being here is that hindi dahil nagpunta siya sa area of premium or discount, sure ball na nalilipad siya. Sa trading po, when we do our entries, ang kinukuha lang natin is eto lang, yan lang. Yung short reaction lang po na yan. Okay, kasi eto, explain ko. Sa concept ng entry model sa SMC is that pag nakakita ka na po ng gantong concept, yan, yung parang ganyan, what you do is you go sa lower time frame, you wait for a change of character, which is for me dito. Okay, yan dyan, change of character ko dyan. Bumagsak pa siya, nag-liquidity sweep for the last time. Ngayon, bago na change of character ko, dito na ako. Oops, nag-sweep ulit for the last time. Ngayon, which is the last low, ito. So, this is parang initial chok ko. Pero ito yung official chok ko, di ba? Okay, nagkaroon na ako ng chok. Ngayon, sa ganitong klase ng entry kasi, sa labas, ganito yung tsura niya. Pero sa loob kasi, sa 5 minutes, ganito yung tsura niya. Okay?
Yan, ganito yung tsura niya, 'di ba? So, ngayon, wait ko yung chalk. Oops. Ngayon, ang isa sa common concept sa SMC is that paano ka mag-e-entry? Dalawa. It's either you do market buy na, maglo-long ka na diyan. Kaso pangit 'yun kasi nga what if bumagsak yung price like this? Or you do limit. Kita niyo 'tong fair value gap na 'to? Ngayon nasa 5 minute tayo. Nagma-matter ba si premium and discount? Hindi actually. Nagma-matter siya, yes, pero like little, like sobrang liit ng concept, like hindi masyadong mabigat. Unlike sa 1 hour time frame, nagma-matter siya ng sobra. Pero for me ha, personally, yung mga concept ng premium discount sa lower time frame, nagma-matter, yes. Pero like, hindi hindi yung sobrang bigat. Unlike if sisilip ka sa 1 hour, sa 4 hour, for me lang personally. Pero, ina-apply ko pa din siya actually. So, susukatin ko 'to, low to high. Dito sa area na 'to may mga fair value gap. Yan, so may mga fair value gap na puwedeng balikan sa ilalim ng discount, 'di ba? Ngayon, if maglo-long ako, actually ganito lang. Dito SL ko, target ako 2RR. Tingnan niyo 2RR, Tignan natin ipabalikan yung entry ko. Sige, kunwari lilimit tayo ng fake limit dito. Sa fake entry ko, 'di ba? May fair value gap kasi baka balikan, baka. Ay, yep. Buy. Tingnan natin na ibabalikan 'yan. Sana balikan. But that is by the way the most basic entry model sa SMC. Yung gantong yung pinapakita ko po right now. Wala, hindi binalikan. That's okay. So, ngayon, bakit hindi binalikan? Guys, kapag hindi binalikan, it means that the yung impulse talaga for buying is very strong. So isabihin pala, Sir Snow, dapat nag-market na lang kami dito sa taas nung nandiyan yung price. Once again, ito yung gusto ko isipin nyo. What if pagka-market nyo dito sa area na to, nag-click kayo ng buy rekta, hindi kayo nag-limit ng position dito sa area na to, what if bumaba? Na-SL kayo. Dito po, what we are trying to do is that with the concept of premium and discount, ina-avoid natin yung ganong issue. Ina-avoid natin na mapunta kayo sa isang position na pangit. Okay? Because ensuring na nandun kayo sa magandang area ng entry. Kasi syempre, ipag-long kayo, sa baba kayo maglo-long. Dito ba maglo-long ka if nasa taas ka na? What if bumagsak nga siya? 'Di ba? But that's the point, no? In this case, this is what we call a front run. Naiwanan tayo ng entry natin and that's okay. Isa pa example, no? Cancel order ko na 'to. But that's okay by the way, no? That is really part of trading. Malakas talaga impulse doon. Hanap tayo ng new date. September 4. Ba't meron akong marka dito? September 4. Ba't may marka ako dito? 2025 ba to? Ba't may marka ako dito? Hindi ko malala to. Sige, okay lang. Ay, ito ba yung nilalaro natin kanina? Baka yan nga. October 22, sige. Tingnan nyo to. Obviously, short bias. Ito na lang, short bias. So, dito yung market currently. 'Di ba? Dito yung market currently. So, short bias, high and low, kinuha ko lang. 1 hour time frame, may mga fair value gaps tayo. Meron ditong fair value gap, meron ditong fair value gap. Meron ditong fair value gap, dalawa actually. 1, 2. So, ano dyan sa mga fair value gap na ito-targetin mo? Kung ako tatanungin nyo, dito ako sa bandang taas. Okay? Pagpalagay natin na may fair value gap dito saka dito. Sabi natin na baka mag-short ka dyan. Set up tayo ng limit ng short ha dito. Yan, limit short. Yan, SL natin dito banda sa taas. Ngayon, sabi natin na nag-position ka na. Yun, may SL ka na. Bakit? Once again, there is a fair value gap pa sa taas. If dito kayo nag-entry sa area na to, dito sa taas, tingnan nyo, in a way, parang na-sniper nyo. Tingnan natin if what would happen afterwards. Okay, so nag-react siya saglit. But, tingnan nyo, do you guys see my point here? Binalikan niya pa tong pangalawang fair value gap.
Because it follows the concept of a very basic rule sa sa market psychology, premium discount, 'di ba? So, ngayon if tatanungin niyo ako, eh, di sabihin ba, Sir Snow, saan ka kung mag-e-entry ka diyan dito? Oo. Hindi ako nag-e-entry sa once again 'di ba sinabi ko dun sa previous video ko na hindi ako nag-e-entry sa mga fair value gaps na matataba. Pangalawa, ito gusto ko kasi nga nasa area siya talaga ng magandang premium. Eh, sige Sir Snow, sige sabihin natin na gano'n. Paano mo po yan e-entryhan? O pakita ko na lang sa inyo. Di ko alam if mafo-front run tayo dito ha. But once again, uptrend. Abang ako ng change of character. Sana change of character ko dito. Abangan ko yung ma-break. Baka kasi mag-sweep pa pataas yan. So, pag nakakita ako ng change of character dyan, sabihin na break na yung low na yan. Ayan na, na-break na yung low na yan, di ba? So, hahanap ako ngayon ng fair value gap dito sana. Pero wala eh. Walang fair value gap eh. So, eto na lang gamitin ko. Magso-short ako dito sa 50%. Ang SL ko dito, ayan. Target tayo ng at least 3 RR. 2.5 RR if hindi ka greedy. So, 3 RR. Ayan. Set up tayo ng limit ha. Limit, sell. Sana balikan yung order natin. If malakas kasi ang selling pressure, hindi binabalikan ng order. So, tingnan natin. Kita nyo po yun. Binalikan ng order. Now, I set up my SL. Now, I set up my TP. We check now what would happen sa market. Beautifully executed, no? TP hit. That is the power of premium and discount. Ginamit ko din yung premium and discount sa 1 hour, 'di ba? Dito rin, ginamit ko yung concept of premium and discount dito sa high and low na to. Sinukat ko 50% na sniper natin, no? Etong 3 RR ko na to, guys, pwede natin yan pababain if bababaan ko yung SL ko. 5 RR. Instant. But my point being, guys, is that it is okay na makapal ang SL nyo kesa naman ma-SL kayo. Kasi what if umangat? Okay, lagi tayo may ganun eh. Wag niyong parang kaysa pagsisihan niyo pa yung ganun. Very simple concept, 'di ba, ng premium and discount. And TP hit tayo, 3 RR. This is a CRT by the way in the 4 hours time frame. So if you are looking at a CRT, dito pa ang TP dapat yan. Tingnan natin if aabutin pa yan. Yun, inabot pa, 'di ba? Yeah. But yeah, okay lang. So now, I hope that you guys have learned something, no, with the concept of premium and discount, and sana magamit nyo din siya sa inyong mga trading concepts. So next session natin, guys, or next part would be all about major sessions. For sure narinig nyo yan. Okay, so thank you guys for watching. See you sa next video.